Jensen Tribal Council nagsagawa ng hakbang para ayusin ang hidwaan sa lupa sa isang barangay sa lungsod ng General Santos. Lalaki tumangay ng 70 sako ng feed sa lungsod ng General Santos, arestado. Dialysis Center ng lungsod ng Tacuro, binisita ng DOH Health Facilities and Service Regulatory Bureau. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Agosto 14, taong 2023. Jensen Tribal Council nagsagawa ng hakbang para ayusin ang hidwaan sa lupa sa isang barangay sa lungsod ng General Santos. Narito ang ulat. Nakatakdang magsagawa ng investigasyon ang Tribal Council ng Jensen sa nangyayaring hidwaan sa ancestral land na pinagmamay-ari ng Futoscalon Clan sa Barangay Bawing nitong lungsod. Ayon kay Danilo Baliwan, Jensen City Tribal Council Chieftain, na gumawa na ito ng hakbang upang resolbahin ang bangayan sa ancestral land na nasasakupan ng Certificate of Ancestral Land title ng Futoscalon Clan na may lawak na 3,500 hektarya sa pagitan ng boundary ng Barangay Amsipit, Bayan ng Maasim sa lalawigan ng Sarangani at Barangay Bawing sa lungsod ng General Santos. Ang kaso ay nag-ugat sa pagbebenta umano ng lupain na napaloob sa CALT na pinagmamay-ari ng Futoscalon Clan na pinapangunahan ng yumaong si Dato Felimon Jose. Isang Bernabuka na sinasabing miyembro ng Futoscalon Clan ang nagreklamo na may ibinebentang 35 hektarya na lupain na napaloob sa kanilang CALT ang yumaong si Felimon Jose sa isang hindi miyembro ng IP na si Meredith Talingti. Base sa dokumento na ipinakita ni Talingti na pinagkalooban siya ng isang waiver of rights ni Dato Felimon Jose noong 2015 upang mapagmamay-ari ng 35 hektarya na lupain na sakop ng 3,500 na hektarya na kinasasakupan ng CALT ng Futoscalon Clan. Ang nasabing waiver of rights na iginawad kay Talingti ay kinilala ng indigenous political structure ng Barangay Bawing na pinapangunahan ng tribal chieftain na si Fulong Eddie Dani. Ayon kay Fulong Eliazar Gulada, miyembro ng Tribal Council at spokesperson ng Futoscalon Clan, na nagpasa ng isang resolusyon ang nasabing Tribal Council upang kilalanin at bigyan ng balido ang waiver of rights na iginawad ni Dato Felimon Jose kay Talingti. Nagsimula ang problema matapos na mamatay si Dato Felimon Jose noong taong 2018, kung saan ang anak nito na si Arsenio Jose ang humalili bilang leader ng clan, na kung saan binigyan ito ng special power of attorney si Bernabuka bilang kinatawan ng Futoscalon Clan. Kinuwestiyon ni Talingting ang isang usufruct agreement na nilagdaan ni Buka pabor sa isang Julito Makalipay na magtayo ng isang poultry farm sa loob ng lupain na iginawa ni Dato Felimon Jose kay Talingting sa pamamagitan ng isang waiver of rights. Ayon kay Talingting na wala ng visa ang special power of attorney na iginawad kay Buka bilang kinatawan ng Futoscalon Clan matapos na pinakansela ito ni Arsenio Jose. Sinabi ni Baliwan na base sa mga dokumento na isinumite ni Talingting sa kaya na may legal na karapatan ang huli
na may-ari ng lupain na ibinenta sa kanya ng yumaong si Filimon Jose. Dagdag pa ni Baliwan na nagkaroon lamang ng problema kamakailan matapos na ibinenta umano ni Buka kay Makalipay ang lupain na ipinagkaloob kay Filimon kay Talingting sa pamamagitan ng isang waiver of rights. Sinabi ni Baliwan na kanyang ipapatawag sina Talingting, Makalipay at Buka upang maresolba ang nasabing gusot sa lupa na may kinalaman sa ancestral land ng Photoscalon clan. Ayon naman kay Buka na ang lupain ay ibinigay ni Filimon Jose kay Talingting ay sakop ng lupain na 100 hektarya na ibinigay umano ni Jose sa kanyang manugang na si Fatima Pikit na naging ikalawang asawa ng yumaong si Filimon Jose. Sa ginawang pagdinig ng nasabing kaso sa lupong tagapamayapa ng Barangay Bawi, sinabi ni Talingting na hinamon ito si Buka na magpakita ng mga dokumento na magpapatunay na napaloob ang kanyang lupain sa ibinigay ni Filimon kay Fatima, subalit wala itong may maipakita. Ayon naman kay Bonifacio Bulawan, ang vice-presidente ng lupong tagapamayapa ng barangay, bawi na sa kanilang inendorson sa NCIP ang naturang kaso sapagkat ang NCIP ang may jurisdiction sa pagdinig sa mga kaso na may kinalaman sa ancestral land. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terni Valencia para sa Soxergen Headliners. Lalaki, tumangay ng 70 sako ng feed sa lungsod ng General Santos, arestado. Narito ang ulat. Arestado ang isang lalaking tumangay umano ng aabot sa 70 sako ng feed sa Damalerio Compound, Purok Saydala, Barangay Tumbler, lungsod ng General Santos nito lamang Lunes, ika-14 ng Agosto kasalukuyang taon. Kinilala ni Police Major Ian V. Bagon, Station Commander ng General Santos City Police Office, Police Station 5, ang nahuling suspect na si alias RJ, 26 na taong gulang, walang asawa, driver, kasalukuyang naninirahan sa Barangay Sinawa, lungsod ng General Santos at naninirahan sa bayan ng Bangal, lalawigan ng South Cotabato. Ayon kay Police Major Bagon, dakong alas 4:17 ng umaga nang nakatanggap ng reklamo ang kanilang hanay tungkol sa ginagawang pagnanakaw ng mga sospek sa naturang lugar. Agad namang nirespondehan ng pulisya at rito na nahuli ang sospek na kung saan na-recover mula sa kanya ang tinangay ng isang unit ng Isuzu truck side truck, ELF na kargado ng 70 sako ng Trigo Feeds na may tinatayang halaga ng 210,000 piso. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng GSCPO PS5 ang nahuling suspect, habang ang na-recover na sasakyan at mga sako ng feeds ay ito turn over sa kinilalang biktima na si James Hongson Damalerio, 57 taong gulang na naninirahan sa Barangay Bula, lungsod ng General Santos. Samantala, patuloy pa rin pinaghahanap ng otoridad ang nakatakas na kasamahan ng nahuling suspect. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terni Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, Dialysis Center ng lungsod ng Tacurong, binisita ng DOH Health Facilities and Service Regulatory Bureau. May ulat ang ating kaibigang Pericles Aping Mustiniani. Halos tapos at kompleto na ang gusaling mga kagamitan at tauhan ng People's Dialysis and Diagnostic Center ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tacurong. Dahil dito, binisita ng Department of Health, Health Facilities and Services Regulatory Bureau o DOH HFSRB ang nasabing pasilidad noong ika-9 ng Agosto taong kasalukuyan upang suriin at inspeksyonin ang kahandaan nito. Pinangunahan ni City Mayor Joseph George L. Lechoncito MD-DPA kasama si Dr. Giovanni T. Diles, Medical Officer at mga medical personnel ng City Health Office ang pagsalubong sa mga accreditor na sina Dr. Nestor Bonagia Jr., Nurse Rex Ryan Malbasias at Architect Rene Leonardo. Layunin ng DOH HFSRB na masigurong sumusunod sa mga batas, polisiya at standard ang mga proseso, kagamitan at tauhan ng dialysis center upang maibigay ang maayos at di kalidad na serbisyo sa mga pasyente. Hinihintay naman
ang pagbisita ng PhilHealth sa dialysis center upang makumpleto na ang mga kinakailangang pagsusuri bago buksan ang naturang pasilidad. 16 na dialysis machines ang pangunang gagamitin ng People's Dialysis and Diagnostic Center na magbubukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kung ito ay tuluyan ng operational. Ako ang inyong kaibigang Perical Sabico Sinyani para sa Soc Sergeant Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soc Sergeant Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.